Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Napakasinungaling po talaga ng China ho mga ka-action, mga kakamping. Okay, bakit ko nasabi? Ito mamaya i-explain po natin, i-explain din po ng balitang ito na inyong mapapanood mamaya-maya lamang mga ka-action, mga kakamping. So alam naman po natin na nung Sabado nga po may insidente doon sa West Philippine Sea na kung saan kasama ang media man ho mga ka-action ng News 5 na nag-covered po sa nasabing insidente. At ito po, kinundi na po ito ng mga media ang sabi ng mga chikwa na minamanipula daw ang mga video at ibalita po ito. Yun ang akusasyon ng China. Minamanipula daw ng ating mga media man ang nasabing mga video. At pumalag din po ng Philippines sa naging pahayag ng chikwa na kung saan sinabi daw na lagi na lang may media na kasama sa tuwing maghatid ng supply doon sa BRP Sierra Madre para palabasin na biktima daw ang Pilipinas at sila ang nanghaharas. Okay mga ka-action, maliwanag na maliwanag po sa sikat ng araw kung sino po ang biktima at sino po ang nanghaharas. Diba? Tayo ang biktima. Kasi kung titingnan nyo po ang video, may mga nasaktan nga po eh. At kung sa palakihan ng barko, Diyos ko po, hindi hamak naman na mga dambuhala man ang kanilang barko kaysa barko natin. Kung tinitingnan nyo po, parang baruto lang po ang atin. Diba mga ka-action, mga kakamping? At nai-report din po ng media ang kuha ng China na kung saan ho mga ka-action, isang barko lang ang nagbubomba na tubig. Yun ang kuha ng China. Yan ang malaking kasinungalingan. Unlike sa kuha ng AFP, alam naman po natin na napanood po natin na dalawang barko ang bumubomba ng tubig sa harap at sa likod. Ngayon, gusto nilang palabasin, isang barko lang ang bumubomba ng tubig sa ating kawawang barko na parang baruto. Alam nyo po yung baruto? Kumbaga sa kanila dambuhalang barko, sa atin parang bangka lang. Diba? Yun yung baruto. Alright, ito po nga po kinundina ng ating mga media, especially sa News 5 ho mga ka-action. Ito po, pakinggan po natin itong balitang ito. Kinundena ng mga mamamahayag ang akusasyon ng China na minanipula ang mga video ng panibagong panghaharas sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Mga barko ng China kaliwat kanan ng bomba ng tubig sa resupply boat ng Pilipinas nitong Sabado. Hindi yan may pagkakaila dahil nasa pool ito sa mga video na kuha ng Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at maging ng iba't ibang miyembro ng local at foreign media. Ang mga video na yan na nagsisilbing ebidensya sa panghaharas ng China, minanipula raw ayon sa Chinese Foreign Ministry. Dagdag pa nila, sa tuwing nagde-deliver ng supply ang Pilipinas sa BRP Sierra Madre, isinasama raw lagi ang mga mamamahayag at hinahayaan silang i-sensationalize sa mga balita at palabasing Pilipinas ang biktima. Ay tila hindi na tayo kabilang ang News 5 sa mga sumama sa resupply mission nitong Sabado at nakita ko mismo kung paano hinarang, dinikitan at binomba ng tubig ng mga barko ng China ang ating resupply boat na Unay sa May 4. Inireport din namin ang maikling video na inalabas naman ng China Coast Guard. Sa video nila, makikita ang isang barko lang nilang nagbuga ng tubig sa UM4. Ibang-iba yan sa video ng AFP kung saan kitang binomba sa likod at harap ang ating bangka. Pinalagan din ng National Union of Journalists of the Philippines ang akusasyon ng Chinese Foreign Ministry. Anila, hindi na didiktahan ng pamahalaan ang pagbabalita sa Pilipinas.
Ang Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP naman, tinawag na lantarang pagsisinungaling ang paratang ng China na minamanipula ang mga video. Insulto raw ito sa integridad ng mga mamamahayag. Nakakaalarma din daw ang tila pagtatangka ng China na busalan ng independent press. Bukod sa mga kuha ng media, patuloy rin sa pangaharas ng China ang karanasan ng mga mismong sakay ng UM4. Napadasal nga raw sila ng maranasan ng pambobomba. 3 tauhan ng Philippine Navy ang sugatan dyan. Akala nga raw nila, katapusan na nila. Ang nangyari po kasi naman parang trantor, ano na kami, kanya-kanyang tago. Nag-iwalay na kami. Ayon kay AFP Chief Romeo Bronner, ang water cannon attack ay ang pinaka-agresibo at pinakamapanganib na ikinilos ng China kumpara sa mga nakaraang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yung pressure ng water was enough to throw one of our personnel yung tinamaan. Kung natin alam yung objective talaga nung Chinese Coast Guard nung ginawa nila yon, no? But the fact is, malakas yung stream ng tubig na binuga ng kanilang water cannons. Sa kabila niyan, iginiit ng AFP Western Command na walang makakapigil sa pagpapatuloy ng resupply mission ng Pilipinas. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Napanood na po natin at napanood na po, napakinggan na po natin ang explanation ng isang media, di ba? Huling-huli po ang kanilang pagsisinungaling ng mga taga-China ho, mga ka-action. Gusto nilang palabasin na iisa lang barko ang bumubumba. Pero sa kuha ng ang AFP, 2 barko po ang bumubumba. Diba mga ka-action, mga kakampeng? Grabe naman po yan. Kung gusto nyo po, bahala na po kayo. Total, parang yata may isang pahayag na parang magdi-declare po ito sila. Kayo na pong bahala dyan ng mga chikwa kayo kung gusto nyo sagupain ang Amerika, puwersa ng Amerika at India. Titingnan natin kung sino po ba talagang mas malakas ng kapangyarihan pagdating sa high power na mga kagamitan sa pandigma, no? So ang Pilipinas, ano man lang ang mga mayroon sa Pilipinas, wala naman ito kung may mga aircraft man tayo, kunti lang. Unlike sa mga mayayamang bansa na mayayaman sa kagamitan, talagang sandimakmak ang kanilang mga high-powered, no? Ayan, kaya lagi po tayo dito nakatutok mga ka-action, mga kakamping. Kasi ito po ay sariling atin. Dapat lang po, wala man tayong magagawa sa mga kung ano-ano. Ito lang po ang bukod tanging nating magagawa, ang magboses at ipaglaban ang sarili atin gamit ang ating boses. Huwag po tayo manahimik dahil klarong-klaro po na tayo ang nagmamay-ari ng West Philippine Sea. Yung mga Chinese na yan, nakikisaw-saw lang yan. Mga walang hiya yan, mga yan eh. Ang kapal din ng mga mukha ng mga yan eh. Di ba? Kaya tama lang po yan. Sana mag-ano na si Mr. President Bongbong Marcos. Hindi na sabi na puro patawag. Dapat tudukan na po. Gumawa ng way si Mr. President Bongbong Marcos na para matigil na po itong kawalang hiya na ginagawa ng mga chikwa na yan dyan sa West Philippine Sea. Di ba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping vlog, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.